to hold all things in my life. God is for us, who can be against us? Let's claim the victory. Stand now and you will see that He will carry out all things that He promised us. Even if we cannot see, trust His heart, 'cause He's faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you and me. Making a way. God is for us, then who can be against us? He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He
'cause He's faithful to you. And He will carry us to the place that He has called us. Even if it's hard to see, He's making a way for you. And He will carry us. And He May katabi mo kung excited. Mukha bang excited yan? Amen. Sige po, bago tayo sumamba sa Panginoon ay manalangin muna tayo. Sige po, inaya ko lahat na tayo ay yumuko at pumikit. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa umaga na to, Panginoon, sa aming second service, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi aksidente na dinako mo ang bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil another privilege, Panginoon, na masamba ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, sa aming mga puso, sa aming buhay, sa lugaring ito, O Lord God. We exalt you, Jesus, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ma-encounter ka namin, makita ka namin, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka mag-reveal, Panginoon. Patuloy ka magpakahayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. And as we worship you, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, sa bawat isa, sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Sige po, sabay-sabay nating sambahin ang Panginoon sa oras na to. Hallelujah, Jesus. Worship you, Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will with you, my Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, in your promises forever. Ooh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Believe in you. Jesus, I belong, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am.
voice and sing our worship. Jesus, our Lord and Savior. Jesus, I Hallelujah. belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all Hallelujah, Lord. that I Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy po kami na as a church lumalapit po sa iyo sa oras na ito, O God. At tinitanataas po namin yung bawat isa, bawat Pilipino, Panginoon, yung aming bansa, Lord God, at humihingi kami ng kapatawaran. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, kung may ilan sa amin na hindi na naniniwala sa iyo bilang isang Diyos, Panginoon. Patawarin niyo po kami na kung ang mga bagay na issue sa aming mga buhay, ikinakaya namin sa aming mga sarili, Panginoon, at hindi ka namin hinahayaan na magpakadiyos sa aming buhay. O God, patawarin niyo po yung mga kapwa namin Pilipino, Panginoon, na nawawalan po ng pananampalataya sa iyo, O God, nawawalan ng tiwala sa iyo, O Lord. At nagtitiwala sa aming mga sarili, sa tao, Panginoon, patawarin niyo po kami, O Lord God, in Jesus' name. And right now, Panginoon, patuloy po namin ino-offer muli ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, in behalf of our country, O God, in behalf of the body of Christ, Panginoon. We offer our lives to you, O God. We enthrone you as our King. We enthrone you as our Lord, Panginoon. At ikaw po yung patuloy na manguna sa aming bansa at sa iyong buong katawan sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na wini-welcome ka namin, Holy Spirit. We want to encounter you, Holy Spirit. Lord, ayaw namin magpatuloy sa service na to kung wala ka, O Holy Spirit. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa oras na to, tulungan niyo po yung bawat sa amin na makapagbukas ng aming puso, O God. In Jesus' name, maging willing kami, Panginoon, na tanggapin ka, O God, marinig ka, magpabago sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. As we sing this song, maging willing kami, Panginoon, na maging banal mong tahanan, O God. Mapanahananan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, in Jesus' name. Sige po, awitin po natin yung kantang ito. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mong ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord. Pagindapatin Gusto ko naming mamasdan, Panginoon. Ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wakas na pagsinta. Daluyan ng
Sige po, invite natin ang Holy Spirit na manahan sa atin sa oras na ito. Yes, Lord. We open our hearts to you, O God. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yes, Lord, in Jesus' name. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, Holy Spirit, hinahayaan ka namin na maghari sa oras na ito, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, O God. Lord, binababa namin ang aming mga sarili at hinahayaan namin, O God, na makapangusap ka, makakilos ka, O Lord God. Lord, kung may nakikita ka man sa amin na hindi po kalugod-lugod, na pwedeng maging hadlang para hindi ka namin madinig, patawarin niyo po kami at linisin, O God, ng inyong banal na dugo. In Jesus' name, right now, O God, binababa namin ang aming mga sarili, lahat ng aming concerns, Panginoon. At isa lang ang aming nais, yun po yung makita ka, Panginoon, makaniig ka, O Lord God, ma-encounter ka, Panginoon, sa umagang ito, O God. Thank you, Lord. Malaya ka po na makakilos sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maganda. Good morning po! Ba't parang hindi naman yung good yung morning nyo? Good morning po! Magandang tanghali! Ayan, tingnan nyo yung katabi nyo. Ayan, bati, magandang tanghali. Ayan, sino dito may expectation na may gagawin si Lord sa kanya sa hapong ito? Amen, of course. Yan, binabati natin ng isang masigabong happy birthday si Kuya Levi. Yeah. Happy birthday, Kuya Ibel. Ngayon kasi yung mismong birthday niya. Today talaga. Ilang ka na, Bes? 60. Charot. Hindi, joke. Aray ko. Joke. 28. Joke lang. Ayan. So, mamaya po ka na, Kuya Levi tayo. Hindi, joke lang. So, tayo po ay nag-invite eh. Tayo po ay nasa gawain ng, meron ngayon? Prayer and fasting. So ano po meron pag prayer and fasting? Prayer po sa fasting. Wala naman tayo masyadong bago pa lang ngayon, no? Ayan. So okay lang naman. So sa prayer and fasting, of course, focus tayo sa pananalangin. Focus po tayo sa pagbaba ng presensya ng Panginoon sa atin. Amen po. Yan. So sa pagpapagamit din para sa iba. Ayan. So ngayon po ay araw para mas makapanalangin tayo para sa ibang tao naman. Ayan. So, sino nakakaalala ng topic last prayer and fasting? At namayanin na naman po ang katahimikan. Ayan. Ba't kaya gano'n kapag ka nagtatanong yan ng review, nananahimik kayo. Ayan. So, yung topic kasi natin, medyo related naman doon. Sige, bilisan ko na lang. Bago natin i-flash, may tanong ako sa bawat isa. Ano ang pinaka-mahirap or
malala, or ano bang, kasi di ko alam yung term eh. Pinakamahirap na lang. Pinakamahirap na ginawa mo for your family. Yan, for your family. Sabi ni kay Labi, wala daw. Grabe ka kay Tita Vicky. Ikaw talaga. Ano yung pinakamahirap mong ginawa para sa family mo? Especially sa mga parents. Ginawa mo para sa anak mo, ano? Nag-alaga. Oo. Yung isusubo mo na lang, isusubo mo pa sa kanya. Si mami. Ayan. Diba? So, ano pa, sa inyong mga ano naman, sa mga mag-asawa. Mga lalaki, anong ginawa nyo? Sa inyong mga asawa para lang makuha nyo ang kanilang matamis na oo. Yes. Sabi, wala, nagpagwapo lang. Wala kayong masagot? Itong mga lalaking ire. Kagwapuhan lang, sapat na. Di ba yung iba kasi yung ibang mga lalaki, di ba, lalo nung araw, nag-iigib pa sila. Tama ba? Parang hindi naman yun kailangan, pero dahil gusto nilang ipakita, dun sa nililigawan nila na sincere sila, sisibak ng kahoy, di ba, magdadala ng kalabaw. Ngayon kasi wala na hindi na, iba na yung dinadala sa bahay sakit na ng ulo. So makikita natin na ang tao po ay likas na kapag mayroon siyang gustong makuha. No, pagka meron siyang gustong makuha at gustong-gusto niya yon, gagawin niya yon. Si Rito may gustong isang bagay, tapos bago niya bilhin yun, pinag-iipunan niya talaga. Bago niya bilhin, talaga namang magagawa niyang hindi kumain, magtitipid ng baon, para lang mabili niya. Bakit? Kasi gustong-gusto natin yung bagay na yun. For example, sa pag-aaral. Ayan, sino dito yung mga nag-aaral? Marami kasi ako nakikitang youth eh. Ano yung pinakamahirap niyong ginawa para makapasa sa school? Napakahirap daw pong sumilip. Sumilip ng di halata. Mahirap nga naman yun. Mag-overnight ng nag-movie marathon. Anong ginawa niyong pinakamahirap na mag-review? Ayan. Si Armaine kasi naranasan niya yung magdikit ng mga sticky notes or yung mga batas kasi criminology siya. Diba? So, kinakabisado niya yung mga batas. Pinakamahirap niya daw nagawa kasi hindi siya nagdikit siya ng mga batas sa kwarto niya na para makabisado yun. Ginawa mo ba yun, Nak? Nag-iimbento lang ako. Ginawa mo pala. Ayan. So, bakit mo yung ginawa, Bunay? Mahina. Pero kasi kaya ka nagre-review dahil para matandaan, para pumasa. Yun. Di ba, para lang makapasa sa board exam. Gagawin mo kahit hindi naman normal na ginagawa mo yun. Tama ba? Gagawin mong mag-review kahit di ka naman talaga nagre-review. Di ba pagka nag-a-apply, magagawa mo magpakabait. Di ba pagka ini-interview ka, magagawa mo maging magaling in your weakness kahit di naman. I'm good in handling pressure kahit di naman talaga. Di ba? Pero dahil gusto mong matanggap sa trabaho, ginagawa mo kahit hindi mo normal na ginagawa. Tama, nakakaya mong gawin. Yung mga bagay na hindi mo naman dati ginagawa. Di ba? Para lang makuha ang kanyang matamis na oo, ang magandang sahod, ang uno, 'di ba? Para makuha yung mga bagay na 'yon. Last na tanong, ano ang pinakamahirap nating ginawa para maranasan ang presence ni Lord? Ano po? Sino po sasagot? Nagsuko, ano po? Sige, Ate Jen. Ayan, galing. Nakakatuwa naman yun. Patuloy daw na talikuran ang kasalanan. Mahirap ba yun? Tama, totoo yun. Pero, thank you kay Ate Jen kasi meron siyang ganun kagustuhan. Hindi normal yun sa Kristiyano. Di ba kapag kahit may kasalanan yan, pagka mahirap yan, minsan bumibigay Di ba? So, ano yung gusto kong ipunto dito? Kasi yung topic natin, sige nga po, pa-flash yung title. Ayan, paibasa po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Nabulol. Isa pa. 1, 2, 3, go. Go far to find the fire. Lumayo ka daw para lang makuha yung apoy, yung fire. Karamihan kasi sa atin, bilang mga Christians, especially
pagka luma na tayo, no? Yung fire, hindi na natin ine-effortan. Ang masakit, minsan, okay kahit wala ng fire. Diba? Okay kahit, basta uma-attend ka, basta nagpe-pray, pero wala kang apoy, okay lang. Nakontento na tayo ng maligamgam, nakontento na tayo na normal lang, kagaya ka na rin ng kasama mo sa school, kagaya ka na rin ng kasama mo sa trabaho. At sa atin, okay lang yun. So dito, aminado, may gano'n ng times ng buhay natin, naging okay na sa atin, maging normal lang, okay na sa ating hindi maging on fire. Kaya sa oras na to, gusto pong ituro sa atin ng Panginoon, paano mo ulit makukuha yung fire? So dito gusto makuha. At paano natin yung mapapanatili sa buhay natin? Alam niyo po, kalooban ng Diyos na araw-araw tayong nag-aapoy. Paisabi sa katabi. Kalooban ng Diyos na araw-araw tayong nag-aapoy. Ayan. Kasi ginawa niyang available po yung apoy sa atin. Hindi mahirap or hindi pinagdadamot ng Diyos ang apoy sa atin. Kasi kalooban niya na araw-araw tayong may apoy. Meron tayong key verse dito. Ay layunin pala muna, makapagdesisyon na manatiling on fire para sa sarili at para sa ibang tao. No? I pray na habang nakikinig po kayo, magkaroon tayo ng ganitong desisyon. Ito po yung nasa isip natin. Tayo po ay maging on fire. Magdesisyon, tayo ay maging on fire ulit at manatiling on fire. Yan. Ayoko na po palang makinig, Pas kasi tungkol na po pala sa fire yung usapan dito. Ang gusto ko lang po ay ma-comfort ako sa problema ko ngayong umaga. Yan. Pero ito po, alam niyo malapit na kasi bumalik si Lord eh. Kaya hindi siya pumapayag na ang church ay manatiling lukewarm. Ang church ay manatiling normal. Gusto niya, we are on fire. Amen po ba? Amen. Meron pa tayong key verse sa Exodus 3:1-2. Ito po yung kwento ni Moses nung nakita niya ang nag-aapoy na bush na hindi nasusunog. Sino nakakaalam ng story? May isang araw daw, tagalogin ko na lang, isang araw habang nagpapastol si Moses ng tupa ng kanyang father-in-law na si Jethro, siya ay nakarating nakalayo daw siya. Sabi dyan, he led the flock far. Ibig sabihin, lumayo siya sa kanyang normal na routine. No? At dun sa paglayo niya, dun niya na-meet ang alin? Ano yung naka-yellow? Blazing fire. Nung siya ay umakyat sa Mount ng Sinai, nung hindi siya nanatili sa patag, no? Nung siya ay nag-decide na lumayo at umakyat sa Mount Sinai, dun niya na-meet ang blazing fire. Yan. So tayo din daw pala dapat, mamaya malalaman natin, ano ba yung mga pwede natin gawin para ma-meet din yung blazing fire? Sino dito gusto maging on fire ulit? Paano ba natin masasabing on fire tayo? Ayan, next po. Ay, meron pa pala tayo dito. Ano muna pala yung meaning ng fire para sa mga bago nating kasama or sa mga babies natin? Ano, kapag sinabing fire, ano ba to? Hindi po tayo magbubukas ng gasol. Baka mag-expect kayo ng gasol dito. Ang fire po ay presence ni Lord. Pag sinabing ikaw ay on fire, ikaw ay may presensya ng Diyos. Amen po. Sabi pa dito, ang fire din daw po, nung araw kasi, ito yung pinakamahalagang bagay noon. Bakit? Ang fire kasi ginagamit to sa survival, di ba? Pagka wala ang fire, hindi ka talaga makaka-survive nung araw. Wala pang induction noon. Tama ba? So dito sabi, si Moses ay nagluto sa induction cooker, sa air fryer. Diba? Wala pang air fryer nung araw, kaya napakahalaga ng fire. Kaya naman, gano'n na lang din sila talaga kadesperado para makuha yung fire. No? Ay naniniwala ako, nagsisimbolize din yun ng presence ni Lord. Nakikita nila na gano'n kahalaga yung presensya ng Diyos, kaya gano'n na lang din yung kadesperaduhan, kagustuhan nila na makuha ang presensya ng Diyos. Kasi alam nila na kapag wala ang presensya ng Diyos sa kanila, talo ang Israel. Pagka wala ang presensya ng Diyos sa kanila, matutupok sila. Kawawa sila. Pwedeng bumukas yung lupa. Diba? Nagigets po natin. I pray na makita din natin na ikaw bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang apoy. Sabihin mo nga sa sarili mo, kailangan ko ng apoy.
Minsan ba't hindi ka desperadong maging on fire? Kasi parang feeling mo, di mo naman need. Okay ka naman na hindi on fire eh. Okay ka naman, nag-work, tapos attend ng church, tapos balik sa kasalanan. Diba? O kaya, mag-work, mag-ministry, tapos normal lang. Okay naman eh. Diba? Kaya minsan, hindi natin ine-effortan, hindi tayo nag-go far para makuha yung fire. Kasi feeling natin, yun nga, hindi naman natin siya ganun kakailangan. Okay lang kahit wala yung fire. Tama po ba? Ba tahimik kayo? Tulad na sabi ko kanina, pwede po ako lumapit. Para kapag may tulog po magigising. Yan. So ano ba ang meron kapag tayo ay on fire? Sige po, next. Kapag tayo ay on fire, paibasa nga po. Yan, sila dito. Totoo yan. Naranasang maging on fire, tas ginawa niya to. Ba, madaling sumunod. Masarap sumunod. Nung on fire ka, katas mo lang ng encounter, tapos sabi sa'yo ng leader mo, i-breakin mo siya. Noon din, ipag-break ka. On fire, galing encounter eh. Tama ba? Okay, nag-delete ka ng app, nag-delete ka ng mga secular song. Diba, may kilala ako, ay wala pala siya ngayon dito, may kilala ako, nagbasag ng rebulto eh. Si Marimar, pagkagaya ng encounter, binasag niya yung Mama Mary sa kanila. Sabi ko, nak, ba't mo naman ginawa yun, nak? Sabi niya, kasi hindi po totoong Diyos si Mama Mary. Imagine mo yun, nagawa niya yung ganong klaseng malalang pagsunod, diba? Dahil siya ay on fire. Diba? So, nagagawa natin yun. Ano pa? Masarap sumunod. Hindi yung sumusunod ka habang nagre-reklamo. Yeah. Ayan, buti naman bunay na-attend na si Bunay ngayon. Nag-reps kasi kami kahapon. Ganyan lang. Pero di ba minsan, normal na Kristiyano, sumusunod naman. Pero hindi masarap sa pakiramdam. Diba? Pagka wala na yung fire, parang kinakaladkad mo na lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Pastor Mertel, kailangan maghayo. Once a day ka, okay lang naman once a day ang devotion. Ginagawa mo 3 times a day. Totoo yun. Kapag ka, di ba, on fire ka, hindi mo talaga pinipilit eh. Tapos hindi ka pa napipigilan. Hindi ka napilit, hindi ka pa mapigilan. Ganun kapag ka on fire. Diba? At yun yung gustong ibalik ng Diyos sa atin ngayon. Kasi alam ko, ganun ka. Nawala lang eh. Nawala lang. Because of the cares of this world, dahil ba sa kasalanan, dahil ba tumanda na tayo, no? O dahil kasi nakikita natin na ang mundo ay okay na lang maging normal. Daming Christians eh, pero di naman sila katulad natin na napakahigpit sa balasik eh. Gusto ko nga umatenda lang na ibang, teka lang, muntik na. Nakalive ako. Gusto na lang umatenda ng ibang church eh. Church kasi yung balik. Diba? Gusto na lang natin sa ibang church. Bakit? Doon normal eh. Doon okay lang, bakla tomboy eh. Doon okay lang, dito hindi eh. Diba? Pero pagka on fire tayo, walang question. Kapag sinabi ni Paz, let's go! Conquest tayo April, Paz tagal. Next po, ano pa? Gusto pa ng more and teachable. And kapag on fire ka, teachable, humble. Diba? Dali mong turuan. Kapag kasi hindi tayo on fire, marunong pa tayo. Diba? Parang, mamarunong. Diba? Kapag may sinabi, ba't kaya sinasabi yun? Kasi buhay naman, niyaweg ka, marami tayong nasasabi, diba? Di tayo nagpapaturo. Tama? Next po. Ay, nanaghang. Ayan, hindi problema ang pagod. Ayan. So kahit pagod, diba? Kahit anong pinagdadaanan sa buhay, kahit galing trabaho, diba? Hindi ka napipigilan eh, nagpapatuloy ka pa rin sa ginagawa mo sa Panginoon. Kapag
on fire. Ayan, ano pa? Lumalabas ang ibang kakayanan. Yan yung iba sa atin, hindi naman normal sa'yo na kumakanta, for example. Di ba? Pero kapag ka on fire ka, talagang mapapakanta ka. Di ba? Hindi naman sa'yo normal na magturo, pero pagka na-assign ka ng tithes and offering, a-attend ka. Di ba? Kaya magpapaturo ka, paano po bang lumalabas sa'yo yung mga potential na akala mong wala ka. Kasi willing kang sumunod willing kang magpaturo. Pagka on fire. Tama ba? Dito naranasan po ito. Amen. Ayan. Pagka on fire, di inaantok. Yan. Pagka on fire, talaga namang naikinig ka. Next pa po. Sabi dyan, pati personal life ay magaan. Katulad ng sabi ko kanina, kapag on fire ka, hindi ka lang sa church maayos. Pagka on fire ka, pati sa trabaho, maayos ka. Sa pagsunod mo sa boss mo, hindi ka puno pagreklamo. Sa bahay, maayos kayong mag-asawa. Matino kang magpalaki ng mga anak. Diba pagka hindi ka on fire, ang sarap mambatok. Diba? Ang sarap manipa. Ang sarap, anak ko, ba't ka ba naging anak? Diba? Pero pagka on fire ka, kaya mo maging more patient. Tama ba? Hindi lang sa anak, sa kapatid. Diba sino rito, kapag kayong kapatid niya, di nag-uurong. Talaga naman, di ba? Pero pagka on fire ka, kaya mo silang unawain, kaya mong pagsabihan in a nice way. Di ba? So, pinapakita lang nito, ang fire po ay ibinibigay ng Diyos, hindi lang para magamit tayo sa ministry. Oo. Pero para rin sa ating sarili. Amen? So, di ba napakaganda ng fire? Amen. Kaya sana, I pray, lagi nating gustuhin yung fire. Maging willing tayo to go far, para makuha yung fire. Pero ang problema nga lang, right now, before natin marinig tong message na to, ang problema ay, hindi tayo laging on fire. Ang ganda ng benefits ng fire Natawa si Kaina. Pero ang problema, hindi tayo laging on fire. Tama ba? Sirito amin, on fire siya ngayon. Ayan. Wow! O, diba? Amen! Kung talagang on fire ka, bakit? Diba? So, yun nga. And nakakatuwa na kung may mga aminado sa ating kulang tayo ng apoy, ang Lord po ay willing na bigyan ka ngayong umaga. No. Bakit tayo hindi laging on fire? Tingin niyo bakit? Wala. Siyempre, based na sa ating message, kaya hindi tayo laging on fire, kasi next po, hindi tayo willing to go far. Ayan. So, to go far meaning, i-exceed yung mga normal na ginagawa mo sa buhay, exceed yung limitations mo, hindi tayo willing doon kasi komportable tayo. At nananatili tayong komportable, pinipili nating manatiling komportable. Kasi masaya naman yung buhay ko. Parang mas magaan nga Diba? And okay tayo dun. Hindi tayo nag-exert ng effort, para makuha yung fire na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Tama ba? Bukod doon, medyo takot din tayong maging on fire. Sino? Amen. Kasi ako po maging on fire? Pagka naging on fire po ako, assign po ako sa Pagka naging on fire po ako, pagka nag-encounter po ako, magde-destiny class po ayoko po ng destiny class. Diba? Pagka naging on fire po kasi, magle-leader. Ayoko nga. Diba? Pero alam nyo, pagka naranasan mo talaga yung fire, kahit ayaw mo sabi nga dun, di ba kanina, unstoppable ka gugustuhin mo yung mga bagay na hindi mo gusto. Kasi you have the fire of God. Parang si Jeremiah. Di ba sabi niya dun, alam ko may verse ako dyan, Jeremiah 20 verse 9, sabi niya, tipo dun sa, unahin na natin yan. Jeremiah 20 verse 9, sabi dyan, ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Pagka may fire ka, kahit may fear, kahit may ayaw, kahit may doubt, hindi ka mapapakali
Gagawin at gagawin mo yung bagay na pinagagawa ng Panginoon sa'yo eh. Diba? Yun yung kagandahan ng fire. And I believe, desire lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At ibibigay niya yun. Amen po. Sino ito? Gusto naman. Amen. Ayan. So bakit natin kailangan gustuhin maging on fire? Gusto ko kayong i-encourage. Kasi yung iba sa atin, yun nga, ayaw na nilang maging on fire. Pero bakit? Ba't natin kailangan maging on fire? Sige po, sabi dyan sa kwento natin kay Moses. Ano ba yung nangyayari sa time ni na Moses? Bakit nagpakita si Lord nung time na yon? Sino nakakaalam? Slavery. Ayan. So, nung time po na yon, ang Israel po ay alipin ng anong bansa? Egypt. Kaya nagpakita po si God kay Moses. Kaya siya nagbigay ng fire. Para ano daw? Para gamitin si Moses kasi narinig daw ng Diyos ang nangyayari sa Israel. Sabi dito, ayan, ibabasahin ko na lang yung mga naka-highlight. Paghihirap. Noong naghihirap yung nasa Israel, paghingi nila ng tulong sa sobrang pagmamalupit, pinagmamalupitan sila. At anong gustong gawin ng Panginoon sa kanila? Iligtas. Iligtas ang Israel. Ano pa? Dalhin sila sa mayaman at malawang masaganang lupain. Diba? So bakit natin kailangan maging on fire? Bukod dun sa mga binanggit nating kaninang benefits ng fire, kasi mayroong nangangailangan ng apoy natin. At yun yung world. Walang ibang pwedeng pag-apuyin si Lord. Hindi sila. Tayo talaga. At kung hindi tayo mag-aapoy, hindi rin sila makakilala. Hindi sila maliligtas. Maghihirap sila. Hanggang sa makarating na lang sila sa impyerno. Imagine niyo yung mga prayer of three nyo, yung araw-araw yung binabanggit na pangalan. Yung tao na yan, enslaved. Yung tao na yan, nahihirapan ng kasalanan. Isipin mo yung kamag-anak mong, alam mong nasa mali. Kaklase mong hindi pa nakakilala sa Diyos. Katrabaho mo. Yung mga tao na yan, nahihirapan, napapagod, walang pag-asa. At kailangan nila ng someone na tutulong sa kanila. Tayo yun. Yung iba sa atin, baka kaya tinatabangan ng tumulong sa iba kasi feeling mo di ka na tinawag. Kasi feeling mo di ka na gagamitin para sa ibang tao. Pero I'm here to tell you guys, you are called. You are chosen. Right now, hindi ka lang on fire. Ang pagkakatawag ng Diyos sa atin, hindi nagbabago yan. Irrevocable yan. Sinabi niya yun sa Romans, anong verse nga yun, Catherine? Romans, God's call is irrevocable. Pero yung fire nawawala. Kaya kahit pinili ka, tinawag ka, kung wala yung apoy, hindi ka magagamit. Kaya right now, habang inaalala mong ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili, i-desire mo rin na maging on fire para matayuan yung pagkakatawag ng Diyos sa'yo. Amen po? Kasi it's time na magpagamit na. Yung mundo masisira na. Yung mundo magigiba na. Tapos tayo abala sa mga sarili nating buhay, which is okay lang naman kasi we need to survive. Pero at the same time, church, the world needs us. Kailangan din nila tayo. Kailangan tayo ng ibang mga tao. Ang daming, nagugulat na lang ako yung mga kabaklaan ngayon, sobrang talamak. Mas talamak ngayon kaysa nung 2 years ago. Yung paghihiwalayan ngayon, live-in ngayon, yung lahat ng kasalanan. Pawasak na talaga yung mundo. So this is not the time na maging normal tayo. It's time to make a difference. It's time to be on fire. Kasi sisiguraduhin ko sa'yo, gagamitin ka ng Panginoon. Maraming mga taong makakalaya gamit ang buhay mo. Kung tayo po ay willing lang talaga to go far, gawin yung mga bagay beyond our familiarity, gawin yung mga bagay beyond our routine. Ang hirap kasi sa atin, especially kapag ka-old Christian ka, may routine ka, at humihinto ka doon. O Lord, nakapag-prayer of 3 na ako, okay na ako. O Lord, nag-devotion na ako, okay na yun. Tapos kapag ka may sinabi si Lord na wala sa schedule mo, for example, today, wala sa schedule mong mag-hire, tapos pinag-hire ka niya, Lord, ayaw.
Wala sa schedule ko eh. Hindi tayo willing to go far, beyond our routine, our limits. Lord, hanggang pag-i-encourage lang ako ng tao, pero kapag ka-leader ako, di pwede, Lord. Hanggang encouragement lang ako, Lord eh. Nagigets nyo? So it's time na talaga namang i-desire natin right now to be on fire kasi pwede. Pwede. At kaya mo maging on fire. Application po natin, sabi dito. Number 1, go far in your prayer life. So since tayo ay nasa prayer and fasting, try natin mauna sa ating prayer life. Of course, mahirap to go far sa paghahayo, to go far sa ministry, kung yung prayer life mo cute. Kung yung prayer life mo, 5 minutes. Diba? So let's go far sa ating prayer life. Paano? Let's learn to wait upon the Lord. Pwede natin intayin si Lord talaga. Pero kung may schedule, pwede naman din. Pero kung nalilid po tayo intayin si Lord, huwag natin siyang pigilan. Intercede. Mag-intercede tayo para sa ibang tao. Ilagay mo yung sarili mo sa lugar ng ibang tao at ipag-pray mo sila. Yung ganun ba? Hindi yung puro, Lord, bless me po. Pagkain, Lord, pera, Lord. Bless mo kami, Lord. Protection mo, wag po ako magkakasakit, Lord. Hindi yung puro ganun. Pero nag-i-intercede ka din para sa iba. Lord, walang makain yung mga nasa Syria. Kailan ang huli nating iyak para sa kanila? Diba? Pwede po natin yung gawin sa prayer life natin. Yung hindi ka lang tuwing prayer and fasting, maraming prayer. Kasi minsan nakakonta na tayo din, Sunday, okay, Sunday, nakapag-pray na ako. Throughout the week, anong ginagawa natin? Diba? So let's go far in our prayer life. Sino po gusto? Parang ayaw nyo naman eh. Sino po gusto? Amen. And next po, take off your sandals. Ano pong meaning nito? Kung itutuloy niyo po kasi yung story ni Moses kanina sa verse 9, anong papalapit si Moses dun sa burning bush, nagsalita si Lord. Sabi niya, Moses, Moses. Ano sinabi ni Lord? Take off your sandals. Tanggalin mo yung sandalias mo. Bakit? Because this ground, this place is a holy place. Ayun pala. Do not come closer, he said. Take your sandals off your feet, for the place where you are standing is a holy ground. So sa pagiging on fire po, sa pag-desire ng on fire, kailangan din natin mag-take off ng sandals. Anong meaning po nun? Piliin po natin maging banal. Because we cannot be on fire kung tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan. Katulad ng sabi ko kanina, mayroong iba sa atin nagde-desire, Lord, gusto ko maging on fire, pero hindi pwedeng hindi ako magyoyosi Lord, gusto ko maging on fire, pero bawal tanggalin yung bisyo bawal. Pero on fire ako, Lord, maghahayo ako, sige. Pero dapat chismosa pa rin ako, Lord. Dapat yung galit ko sa akin lang. Huwag mong papakialaman, Lord. At yung jowa ko, siya pa din, bawal maghiwalay. So, hindi po pwede yun. Amen po ba? Niniwala kayo, ibang apoy yung babagsak sa inyo, sinasabi ko. Kapag kayo ay nagpatuloy sa kasalanan at dinisire nyo yung fire ni Lord, ibang apoy yun, wrath yun. Apoy ng galit yun. Hindi, ito, seryoso. Tumatawa kayo, seryoso yun. Kung dinidesire mo yung fire ni Lord, gusto mo tapos di ka nag-willing mag-take off ng sandals, baka talaga bumagsak ang apoy sa langit para tupukin tayo, para magtino ka na. Diba? Pero kung gusto natin, on fire talaga sa Panginoon, gawin po natin to. Let's choose to be holy. Let's choose na mag-go far into our prayer life. Amen po. Amen. Sige po, sa lahat na nagde-decide, pwede po ba tayong tumayong lahat? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa krus, Jesus Christ. Ito yung nagpa-enable sa amin para makuha namin yung fire. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And gusto ko kayong i-encourage, Bukod kay Moses,
Meron akong 3 tao pa na kilala na willing to go beyond para lang makuha yung mga bagay na gusto nila. One is si God the Father. Si God the Father, hindi naman na dapat niyang ibigay yung anak niya para lang makapagligtas. Pwede siyang mag-send ng bagong Moses. Pwede siyang mag-send ng bagong David, ng bagong Noah. Pero He sent His one and only Son. Bakit? Kasi ganun niya kagusto na maligtas yung tao. Naninigurado siya. Diba? Si God the Father, beyond His limits, talaga naman, ibinigay niya yung kanyang sariling anak para sa atin. Si Jesus, katulad ng sabi ko kanina, pwede namang hindi siya mamatay. Pwede naman na latigo na lang. Pwede namang betrayal na lang. Pero ba't may pagpapako sa krus? Kasi gano'n niya kagusto na ibigay sa atin yung kalayaan. Gano'n niya kagusto na ibigay sa atin yung kaligtasan. Ang Holy Spirit. Diba? Nag-go beyond pa si Lord. Pwede namang iwanan niya na lang tayo after the cross. Pero nag-iwan siya ng comforter. Grabe si Lord. Dahil gano'n niya kagustong subaybayan ka. Gano'n niya kagustong mahalin ka na araw-araw maranasan mo. And He goes even beyond pa doon. Si Jesus, nag-i-intercede pa hanggang ngayon sa langit. Imagine niyo yun? Dahil gano'n niya kagusto na tayo ay manatiling ligtas. Kaya I pray na kung paano naging desperate si Jesus, na paano naging gano'n yung heart ni Lord para lang mabigay niya sa atin yung kaligtasan. Maging gano'n din tayo, kadesperado, no? Sa fire, sa presensya niya. Kasi I believe ibibigay niya yun sa atin. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Right now, oh God, sige po, pwede po tayong pumikit lahat. Andito po yung Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po na ipinakita mo sa amin na available po yung fire mo para sa bawat isa. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, kung kami ay naging normal na, O God. Kung kami ay lukewarm, Panginoon, patawarin niyo po kami, O God. Patawarin niyo kami kung nagsistay kami sa comfort namin, sa comfort zone, sa comfortable life, O Lord. Patawarin niyo po kami kung hindi namin dinidesire na sumunod sa iyo nang without reservations, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God. Patawarin niyo po kami. And right now, tulungan niyo po yung bawat sa amin to desire you, Lord, more than anything else, O God. In Jesus' name, help us to desire, Lord, that we want your fire, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Yung fire, Panginoon, na talagang maglalagay ulit sa amin ng kagustuhan na mabuhay sa'yo, ng sa'yo lang, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sige po sa oras na to, kung mayroong pinapa-impress si Lord sa'yo na dahilan, bakit nakahadlang yung fire, pwede po nating ihingi ng tawad yan. Kasi nakakakita ako ng si Lord, every Sunday, constant yung pag-release niya ng fire. Pero yung iba sa atin, merong takip eh. At yung sin na yun, yung reason ba't hindi makapag-penetrate sa atin yung fire ni Lord. Sige po sa bawat isa, you can confess your sins and ask God for His forgiveness. Specific. Kung may sinasabi siyang specific, sabihin po natin yung specific. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa forgiveness. Thank you, Lord, sa forgiveness. And sa oras na to, sa lahat ng gustong mag-desire ng fire ni Lord, awitin po natin yung awiting ito. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. Yes, Lord, in Jesus' name. With the passion burning deep within, want the world to know that you live.
Minsan pa po, like a fire. Shut up in my bones. I wanna Lord, penetrate our bones with your fire in Jesus' name. you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Jesus, Jesus, I'm desperate for you. Sige po, pakita natin yung desperation kay Jesus. Yung worship na desperado kay Jesus. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh Lord, Minsan pa po, with the passion burning deep within. the passion burning deep within. I want a world to know that you live. The passion burning deep within. I want a world to know that you live. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you Pwede mo bang taas yung kamay mo? Desperado ka, di ba? Gusto mo si Jesus, di ba? Jesus, I'm desperate. Sige pa, worship the Lord. For you, Jesus! Sige, tawag ka. Lord, gusto kita. For you, Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. 'Cause Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I Come like a fire. come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like the flood. Come like the flood. Lord, make us overflowing in Jesus' name. Saturate us in Jesus' name. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like the flood. Come like the flood. Lord, more. We want more. Now you're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Jesus, I'm desperate. Jesus, I'm desperate Yes, Lord. for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are
ang desperate. Lord, desperado na kami. Kasi nakita na namin na wala talagang ibang papantay sa'yo. Wala talagang ibang tutugon sa amin, pupuno sa amin, kundi ikaw lang, O Lord. Lord, fill every heart right now, in Jesus' name. Fill every spirit, O Lord, in Jesus' name. All I want, Jesus, Jesus, I'm desperate. Sige, pinupuno ka ni Lord ngayon. As you say, I'm desperate for you, Lord. Pinupuno ka ni Lord ng bagong fire, ng bagong renewed spirit. Thank you, Lord. For you, 'cause Lord, you are all I want. Jesus, Jesus, I'm desperate. Thank you, Lord. For you, Jesus, I'm hungry. For you, Jesus, I'm longing. For you, 'cause Lord, you are all I want. Yes, Lord, it's all you are. That's all we want, Panginoon. Thank you, Lord, sa muling pagpapakita sa amin na ikaw ang lahat ng kailangan namin, Panginoon. In Jesus' name. Kaya right now, O God, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin to desire you more than anything, O God. In Jesus' name, to desire your fire more than anything, Panginoon. More than fame, more than material things, more than money, O Lord. More than our life here on earth. Lord, may we desire your fire more than anything else in Jesus' name. Dahil ito yung totoong makapagpuno sa amin. Ito yung totoong makapag-fulfill sa amin. Oh God, in Jesus' name. I-desire din namin, Panginoon, na hindi lang para sarili yung fire, oh Lord God, pero makapagpagamit kami para sa iba, oh Lord. Para sa kaligtasan ng iba, oh God, in Jesus' name. Napakita mo sa amin ulit that this is our purpose, oh God, to preach the good news in and out of season. To set the captives free, O Lord God. Not to live for ourselves, O Lord, but to live for you and for the people, O God, in Jesus' name. Pakita mo po yun ulit sa amin ng malinaw sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Thank you, Lord. And I pray, O God, na sa lahat po na nagde-desire nito, maging yung mga personal nilang prayers, ikaw po yung tumugon. Lord, katulad ni Moses, na ikaw yung nagbigay sa kanya ng strength nung siya ay weak. Ikaw yung nag-enable sa kanya nung siya ay naglilid sa Israel. Ikaw yung nagbibigay ng ilaw sa kanila sa gabi, ng covering sa umaga. Maging ganun din, Lord, sa bawat isa. Makita nila, Lord, na kapag nakuha nila yung fire sa'yo, wala silang talo, Panginoon. They have everything that they need, oh God, dahil nasa kanila yung fire mo. Thank you, Lord. Nilulukuban ko po ng banal mong dugo yung na-receive po namin sa umagang ito, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa oras naman na to, patuloy tayong magpagamit sa pananalangin sa ibang mga tao. Ay manatili po tayo sa presence ni Lord at panalangin po natin ang mga may sakit at yung ating mga pamilya. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ayan, sige po habang nagpipray tayo, lumuhod po tayo kay Lord. And i-humble po natin yung sarili natin sa oras na to. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, na makadulog sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa fire na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. At sa oras na to, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, yung mga may sakit, Lord God, maging yung pamilya ng bawat isa, Lord God. Lord, patuloy na ngayon pa lang, Lord God, hiningi namin ng tawad, Panginoon, yung mga naging sanhi ng mga sakit at karamdaman, Lord God, na nararanasan ng bawat isa, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung nagkaroon man ng legal ground, Panginoon, yung kaaway, O God,
God. Patuloy na linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, O God, in Jesus' name, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi na kami nagtitiwala, Lord God, na kami gagaling, O God. Patuloy na patawarin mo po kami, O God, in Jesus' name, Lord God. Sa oras na to, Lord God, anumang sakit at karamdaman, Panginoon, yung mga nasa prayer request namin, Panginoon, Lord, patuloy na ikaw po yung kumilos sa mga taong ito, Lord God. Ano man yung pinagdadaanan nila, Lord God, malalang sakit man, Panginoon, or simpleng sakit, Panginoon, ngayon pa lang, Lord God, kumilos ka po sa kanilang mga buhay, O God, in Jesus' name, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ang panalangin, Panginoon, at yung kapangyarihan mo pa rin, Panginoon, yung mas malakas, Panginoon, na makakagaling sa amin, O God, in Jesus' name, Lord God. Sa oras na to, Panginoon, pinuputol namin, Panginoon, yung sumpa ng sakit at karamdaman sa aming bansa, O God, sa bawat mamayang Pilipino, in Jesus' name, Lord God. At patuloy po, Panginoon, na yung kagalingan, yung dumaloy sa bawat isa, O God, in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord, patuloy na pinuputol din po namin yung sumpa, Panginoon, ng paulit-ulit na sakit, O God, in Jesus' name. We declare full recovery, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman, O God, in Jesus' name, Lord God. Hindi mo po hahayaan, Lord God, na manatili kami sa sakit at karamdaman, O God, in Jesus' name, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na yung kapangyarihan mo, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa bawat isa, O God. At makita nila, Lord God, na yung mga may prayer request ng sakit at karamdaman, Lord God, maging testimony ito, Panginoon, kung paano mo sila pinagaling, O God, in Jesus' name, Lord God. Sa oras din pong ito, Panginoon, dinadalangin namin yung bawat pamilya, Lord God. Especially po, Panginoon, sa pamilya ng bawat Rowanians, O God, sa family, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Lord, patuloy na ibalik mo po yung design mo sa family, O God. I pray po, Panginoon, na yung maganda mong plano para sa bawat pamilya, siya pa rin maganap, O God, in Jesus' name, Lord God. Lord, nagde-declare kami ng kalakasan, Panginoon, na pagpapala. Panginoon, una lahat sa mga magulang, O God. Dalangin ko, Lord God, sa mga napanghihinaan ng loob, Lord God, ng padre pamilya, O God, ng ina ng tahanan, patuloy na palakasin mo po sila, O God, in Jesus' name, Lord God. Lord, ikaw yung magbigay sa kanila ng pag-asa, Panginoon, in Jesus' name, O God. At patuloy yung provision mo, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God. Patuloy na inaas namin, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Patuloy na ngayong oras na to, Lord God, winawasak namin, Lord God, yung kahirapan, Panginoon, yung sumpa ng kahirapan, Panginoon, sa bawat pamilya, O God, in Jesus' name. Sa mga nagkakaproblema sa financial, Panginoon, patuloy na I pray, Panginoon, dinudulog namin ito sa iyo, Lord God. Patuloy na ikaw yung kumilos sa kanila, O God. Dahil naniniwala kami na kapag ikaw yung kumilos, Panginoon, ay mababago ito, O God, in Jesus' name, Panginoon. Lord, patuloy din po, Panginoon, winawasak namin, Lord God, anumang sumpa, Lord God, na nasabi, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God, yung hindi pag-asenso, Lord God, winawasak namin yun in Jesus' name, Panginoon. Yung mananatili na lang sa estado ng buhay na mahirap, Lord God, winawasak namin yun in Jesus' name, Panginoon. Lord, patuloy na wina-welcome namin yung pagpapala mo sa bawat pamilya, O God, in the name of Jesus, Panginoon. At patuloy, Lord God, yung pagkakaisa, yung pagmamahalan, Panginoon, ay makikita, Panginoon, sa bawat pamilya, O God, in Jesus' name, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na ikaw po, Panginoon, yung maging sentro, Panginoon, ng family ng bawat isa, Lord God. At patuloy, Lord God, nabigyan mo ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, yung bawat parents, O God, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, sa mga anak, Lord God, dinadalangin namin sila, Lord God, yung mga youth, Panginoon. I pray po, Panginoon, na yung obedient, Panginoon, yung pagiging submissive sa kanilang mga magulang, Lord God. I pray na taglayin pa rin yun ng mga youth, O God, in Jesus' name, O God. Patuloy na winawasak namin, Panginoon, anumang ginagawa ng kaaway sa mga youth, O God, in Jesus' name, Lord God. Lord, patuloy na hawakan mo po yung bawat family namin, Lord God. Anumang pong atangka ng kaaway na wasakin yung bawat pamilya. Winawasak namin in Jesus' name, Lord God. We declare restoration, Panginoon, sa mga relasyong nasisira sa pamilya, O God, in Jesus' name, Lord God. Patuloy na ikaw yung magbuklod, Panginoon, sa bawat pamilya, O God, in Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, Lord God, na pamilya, Lord God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. I pray na makita namin palagi yon, na blessing yung family namin, O God, in Jesus' name, Lord God. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa, Lord God, at sa kagalingan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Patuloy na ikaw po yung maghari, Lord God, at manguna, Panginoon, sa aming pamilya, O God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po panalangin natin yung church goals po at ang ating body of Christ na pangunahan ni Sister Rio. Patuloy po tayo na
pumikit at manalangin para sa ating body of Christ. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na inilalapit po namin sa iyo, Lord God, yung body of Christ, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakakita sa lahat, Lord God, na nagaganap dito, Panginoon. At alam namin, Lord God, na kalooban mo, Panginoon, yung paglago, Lord God, ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy na dinadalangin namin sila sa iyo, Panginoon, sa mga nalilid na mag-intercede para sa ating body of Christ. Tayo ay mag-intercede. Hallelujah. Harabababakaya rarasande, rararararararasande, harababababakaya rararasande, rarararararababababakande, hararararasande, rarararasande, rararararabababakanda, kararararasande. Lord, na yung mga tao na to, Lord God, na tinawag mo, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng body of Christ, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na yung desire, Lord God, ng mga puso nila, Lord God, ibalik mo, Lord God, yung paghahangad, Lord God, sa fire, Panginoon, yung paghahangad, Panginoon, na makasunod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na alam namin, Lord God, na kahit, Lord God, na nakakilala na sila sa iyo, Panginoon, ay na papahirapan pa rin sila, Lord God, ng anuman, Lord God, na kasalanan, Panginoon. Pero, Lord, ikaw yung magtuwid, Lord God, sa kanilang mga paningin, Panginoon. Ikaw yung magtuwid, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yung mga puso, Lord God, ng mga tinawag mo, Panginoon, ibalik mo, Lord God, sa pag-aasam, Lord God, na sila, Lord God, ay gagamitin mo, Lord God, na sila ay matuwid, Panginoon, na hindi, Lord God, na sariling kalooban, Lord God, ang masusunod, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat sila, Lord God, ay makatayo, Lord God, sa mula, Lord God, sa pagkakatawag mo, Lord God. At Lord, dalangin namin, Lord God, na silang lahat, Lord God, ay kakasundo, Lord God, na ipalaganap, Lord God, ang magandang balita, Lord God, sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lahat, Lord God, ng body of Christ, Panginoon, abutin mo, Panginoon, ano man yung mga nangyayari, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon. Ikaw yung manguna rito. Hallelujah, Panginoon. Maging, Lord God, sa mga goals, Panginoon, patuloy dinadalangin namin to sa iyo, Panginoon. Mula, Lord God, sa goals ng aming iglesia, sa goals, Lord God, ng lahat, Lord God, ng body of Christ, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na sasamahan mo kami, Lord God, sa maabot ito, Panginoon. Una mo, Lord God, na ayusin, Lord God, kami, Lord God, ng mga taong itinawag mo, Panginoon, para, Lord, anuman, Lord God, yung mga ibinaba mo sa amin, Lord God, maging maayos, Lord God, yung pagsunod namin, na wala kami, Lord God, pag-aalinlangan, walang katamaran, Panginoon, walang sarili, Lord God, na kalooban yung masusunod dito, Panginoon, mula, Lord God, sa goals ng aming iglesia, Panginoon, sa pagpapalago, Lord God, ng yung salita, Panginoon, na maabot, Lord God, lahat, Lord God, ng mga na-prayer of 3 namin, Panginoon, lahat, Lord God, ng mga nakalist, Lord God, sa mga goals namin, Lord God, ay matutupad ito, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, na, Lord, kung ano yung mga tinuro mo sa amin, Panginoon, ay ito yung, Lord God, ay maabot namin, masunod namin, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, at maging, Lord God, sama-sama kami, Lord God, na maaabot, Lord God, yung mga goal mo sa amin, Panginoon. Sama-sama namin, Lord God, na maaabutin, Lord God, lahat ng mga tao, Lord God, sa labas ng iglesia, Panginoon. Ikaw nga rin, Panginoon, yung mga Lord God, sa mga gagawin pa po namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ngayon ipanalangin natin ang bansang Pilipinas at ang buong mundo. Hallelujah, Jesus. Sige po, panalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Sande si kaya lalabalasakiya, sande si kaya lalabalasakiya, lalabalasakiya, san. Panginoon, maraming salamat nga po, Panginoon, sa oras ito na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sapagkat binibigyan mo kami ng panahon. Panginoon, bigyan mo kayo ng oras upang ikaw ay makanig namin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas at nakikita mo nga po, Panginoon, ang kalalagayan ng aming bansang Pilipinas, lalo-lalo po, Panginoon, sa mga namumuno nito, Panginoon. Sana nga po, Panginoon, ay bigyan mo sila ng mga karunungan, bigyan mo sila ng mga kapahayagan, huwag po silang magsipag kanya-kanya, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, kung sila ay magbabangayan, kamang maapektuhan po, Panginoon, ay ang bayang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, dinadalangin mo namin, Panginoon, ang presidente, mula sa mataas hanggang sa mga bawah, nanunungkulan, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon,
ang magbigay nito ng mga kaganapan, ng mga kalakasan upang palakarin nila ang bansang Pilipinas sa tatama at huwag silang maging kurap, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga tao sa bansang Pilipinas, lalo na, Panginoon, mga inosente, Panginoon, na hindi nila alam ang katotohanan, Panginoon, at hindi nila alam kung paano ang mabuhay, Panginoon, na ikaw ang kanilang makita. Kaya, Panginoon, kaya po sila nakakagawa ng mga kasalanan ay dahil hindi kanila kilala. Kaya, Panginoon, pagpalain mo nga po, Panginoon, lalo na kami mga Kristiyano, na maabot namin ang kanilang mga kaluluwa, Panginoon, at mailigtas siya sa harapan mo, Panginoon. Tulad nga po, Panginoon, ang pagkakatawag mo sa amin, tawagin mo nga po sila, Panginoon, sa pamamagitan namin. At sa gayon, Panginoon, ay makita namin na ang aming malasakit, ang aming compassion sa mga taong mga nawawalang mga kaluluwa, Panginoon, ay masagip. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay nito, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat. At bigyan mo nga po kami ng apoy, Panginoon, upang ang lahat ng aming gagawin ay mapagtagumpayan namin. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan ng iyong banal Espiritu upang ang lahat ng mga tao dito sa bansa ay mapahayagan namin ng iyong mabuting balita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat at ang lahat ng mga bagay na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede tayong tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po tayong manalangin. Panginoon, salamat sa ginawa mo sa amin sa umagang ito. Salamat sa pagre-remind sa amin ng kahalagahan ng pagiging on fire, Panginoon. Salamat sa apoy mismo, Lord God, na binigay mo sa amin. Dalangin ko, Lord, na ito po'y aming alagaan, ito po'y aming panatilihin, Panginoon. Ito po'y aming gustuhin araw-araw ng aming buhay, O God. Nire-declare ako na lahat kami, Panginoon, ay sama-sama pong mag-aapoy hanggang sa iyong muling pagbabalik in Jesus' name. Pipiliin namin, pagdedesisyonan namin, Panginoon, na mag-apoy hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Dinulukuban ko po ng banal mong dugo ang ginawa mo sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po, manatili po tayo sa presensya ni Lord. Pwede po tayo magkakaroon po tayo ng quiet time. Pwede po natin ipag-pray yung prayer of king natin or humingi ng goal kay Lord. Ayan. Sige po, pwede po tayong maupo, maghanap po ng pwesto kung saan po tayo.
ba? Ayan, ngayon po, pwede po ba tayong makarinig ng testimony mula po sa natapos nating mensahe? Ayan, sino po gusto mag-testimony? Meron po ba? Ayan, si Kuya Aris. Gumawa na ako ng mic. Ayun, sa akin po, kanina sa message po, maraming pinaalala sa akin si Lord kung paano ako naging on time. And parang iniisa-isa niya lahat ulit nun yung mga bagay na nagagawa ko. And nakita ko yung sarili ko na, oo nga, nagagawa ko pala yung bagay na to. Parang naalala ko nung pinaalala sa akin ni Lord kanina na nung una kong naranasan si Lord, yung fire na yun, sobrang dami kong bagay na nagagawa na hindi ko ini-expect na makakaya ko pala. Yung tanging iniisip ko lang na basta i-share kita sa ibang tao, okay lang kahit ano yung sabihin nila, okay lang sa akin kahit marinig ako, okay lang sa akin. Sarili ko yung mga bagay na to, bakit hindi ko na ulit siya nagagawa and hindi ko na rin siya nararanasan. Kasi sa mensahe natin kanina, kasi hindi na pala ako, pinakita sa akin ni Lord na hindi na pala ako willing to go far. Kumbaga, nawala na sa akin mismo personally yung ninanais ko dati na kahit anong mangyari, basta susunod ako. And yun din yung pinaka tinuro sa akin ni Lord kanina na gawin ulit yung mga bagay na yun. Kahit na, sabi nga kanina sa message, yung pinaka, natanda ko yung take off your sandals, kahit na may mga sasabihin sila hindi maganda, and personally din, kahit na may mga sarili akong reasons, and din yung mga bagay, kaya din pala, hindi na ulit nangyayari yung mga bagay na yun, yung fire na yun na naranasan ko noon, is sa akin din mismo personally, meron din pala akong may mga bagay pa din pala sa akin na humahad lang mismo personally, may mga bagay pa din ako na hindi mabitawan, kaya yung fire na yun ay hindi na ulit makapag-penetrate sa akin. And ayun, salamat Lord kasi muli binalik mo sa akin yung ganong desire, yung ganong fire na muling magsigitin pa yung limitasyon, mas naisin na maranasan lagi yung fire. And salamat din Lord sa pagbabalik sa akin na sa pagpapaalala na kailangan pala ako ng mundo, kailangan tayo ng mundo. Kaya thank you Lord na binalik mo sa akin yung mapanatili lagi yung fire. Yun lamang po. Thank you Lord. Amen. Praise God. I pray na yung fire na pinagkaloob sa atin ni Lord, lagi nating ingatan. Amen po. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na po, tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Pero bago po yon, rewind ko lang po tayo na pwede po tayo mag-pledge sa ating aircon sa mga kids. Ayan, any amount po, pwede po nating i-pledge. Ayan. Ayan, sige po, tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering na pangunahan ni Sister Jenny Lynn Tan. Sabi po, babasahin ko muna po yung verse patungkol dito sa tithes and offering. Sabi sa Hosea chapter 2 verse 8 to 9, Hosea had occasion to rebuke the people of Israel because they did not realize where their blessings came from. For she did not know that I gave her corn and wine and oil and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Therefore, I will return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the seasons thereof, and I will recover my wool and my flax given to cover nakedness. So, sinasabi lang po dito na pinapaalala sa atin ni Lord na every time we tithe, we demonstrate our knowledge of the source of your blessings, of our blessings. Everything we have comes from God. The fool says in his heart, there is no God. Fool says they have acquired all they have through their own strength and through their own hand. So, every time we tithe, pinapakita natin yung knowledge and wisdom na pinagkaloob sa atin ni Lord
dahil nakikita natin na lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng pagpapala, ng blessings na natatanggap natin ay hindi dahil sa pansarili natin na kakayanan, hindi dahil mabuting tao tayo, hindi dahil masikap tayo sa pagtatrabaho, kundi nasa atin yung pagpapala ng Lord. And parang napaka-bless natin na makita natin yon every time we tithe. Kasi pinakikita natin sa Kanya yung gratefulness ng puso natin sa mga bagay na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin. So, thank you, Lord, sa pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. And, yan, pray na po natin yung makakaloob natin, pakitaas po yung mga tithes and offering natin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for your provisions. Thank you, Panginoon. Ino-glorify ka namin at pinapapurihan, Panginoon, sa lahat ng pinagkakaloob mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Lahat ng pagpaprovide, Lord God, na nanggagaling sa iyo ay pinagpapasalamat namin, Lord God. At patuloy po, Panginoon, na ikaw yung maghari at makita ng bawat puso namin na sa iyo nagmumula lahat ng blessings na natatanggap namin, Panginoon. We glorify you, Lord God. We glorify you, Jesus Christ. You are worthy, O God, sa lahat ng papuri at kaloob namin na ito na inihahandog sa iyo. Gamitin mo po ito, Lord God. Gamitin mo yung bawat kaloob namin upang mas mapalugo pa yung iglesia mo, upang mas maraming soul, Lord God, yung mailigtas sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng katalinuhan, Lord God, at patuloy, Lord God, na itanim mo sa puso namin kung ano man yung tinanim mo ngayon, yung wisdom, Lord God, na patuloy na makita namin, Lord God, at huwag naming makalimutan na lahat na natatanggap namin, Panginoon, maging sa good health man ito, sa pamilya, sa pagkakabuklod-buklod ng pamilya namin, hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay ay nanggagaling sa iyo. At pinagpapasalamat namin ito sa iyo, Panginoon. May mga time man, Lord God, na kinakapos kami sa mga material na bagay dito sa mundo. Hindi kami nagkukulang. Hindi namin nararamdaman na kulang kami kasi ikaw ay sapat na. Ikaw ay laging sapat para sa amin. Ang presensya mo ay sapat. Huwag mo kaming iiwan hanggang sa muli mong pagbabalik. Ikaw po yung mataas at madakila, Lord God, sa mga oras na ito at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayong lumapit. Amen. Ayan. Sino na po ang willing to go far? Amen. So, nakita ko kasi dito, iba-iba tayo ng level, no? So, ano yung far na pwede mong abutin? Sa ngayon, sino po ang, praise God, nandito ngayon? Pwede ba natin palakpakan ng bawat isa? Yes. Yan. Lumabas ka sa barangay nyo. Very good yan. Lumabas ka sa bahay mo. Pero after this, ano na yung mga gagawin mo? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, paano ka mag-go far? Ano yung specific na simula ngayon ay gagawin mo na? Sige nga, sabihin mo sa kanya, simula ngayon? O, specific nga kasi iba-iba tayo eh. Sabihin mo, anong gagawin mo? Magbabasa ka na ba ng Bible? A-attend ka na ba lagi ng church? Mag-evangelize ka na ba? Magbe-prayer rosary ka na ba? Magko-conquest ka ba? A-attend ka na ba ng Holy Spirit prayer meeting? Diba? Mga ganyan. O, di ko narinig yung iba. Ayan. Okay, kasi yan yung going far. Sabi nga ni Pas A, di ba? Beyond sa comfort zone natin, beyond sa mga normal nating ginagawa. Amen po? Amen. Aasahan ko yan nakatingin si Lord sa bawat isa. And I believe na excited din siya na ibigay pa yung more fire para sa ating lahat. Amen! Amen! Sige po, tayo lahat ay tumayo. Yung mga birthday celebrants po, maiwan po pala para kayo ay ating maipanalangin. Happy birthday ulit kay Twinnie. Kay Levy. Ngayon, eksaktong birthday niya. And Rainy, ayan, happy birthday in advance.
Okay po, sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless po sa ating lahat. Happy lunch!